Hebreanon 4:12 ug 13 nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doy sulap, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, pinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw sa kitag. Husay. Kay mag-adto ta sa amugo nga pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat na usab nining taknas kay gabhion. Diin kami aduna na usab opportunity sa pakig fellowship nga nakanimo, pagtuon sa imong balaan nga pulong, pagsunod sa imong kabubuton. Salamat Father God sa mga opportunities nga gihatag nga kanamo. Uban ni kami nining duha ka oras na usab nga among pagtuon sa imong pulong. Salamat nga ang teaching ministry of the Holy Spirit magalihok sa tagsa-tagsa namong mga kinabuhi. Nahibalo kami nga limitado lamang kami sa kaalam o wala kami mamahimo sa among kaugalingong kahimuan. Busa amo lamang isandig ang tanan nga kanimo, pagkahanyo kami sa imong panabra. Salamat sa imong pagtabang sa imong mga kanakan, sa mas imong alagad. Salamat sa landag sa balang espiritu. Ang among pagampo ug katuyuan ang mahimaya lamang ikaw sa pagtagsa namo kang magkinabuhi. Kini akong ginatugyan, ang ginapasalamatan nga madawat. Hinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Atong ginabasa usab kini kaganina, spiritual death is total separation from God. So kung maghisgod ka nitag espirituhanon nga kamatayon, itawag ka na siya total separation from God. So wala yung connection niya na, no? Kay patay man spiritually. Inability to have a relationship with God. Wala. Sa Romans 5:12, 1 Corinthians 15:22, o bisa man sa Ephesians 2:1. So spiritual death occurs at birth when Adam's original sin is imputed to the genetically formed sin nature. Muna, ato nang nakuha gikan kay Adam si Adan gid ang original niini. O iya na-impute kini nga hikanato tungod lagi kay kita gikan man sa binhi pod ni Adan. Now, sa atong pagka-espirituhanong patay, atong nakita din tungod sa paghigugma sa Dios, mao kining makita nato sa Romans 5:8. But God demonstrates His own love, that means His own impersonal love towards us. Nganong gitawag impersonal love? Tungod kay sa dili pa kita magtotoo, dili pa gyud pwede nga ang personal love ang iyang pagagamiton tungod kay wala pa man tay kahingpitan, wala pa tay perfect righteousness. So sa dihang mituo na kita kang Kristo Jesus, mo na tong panahon na nga ang balang espiritu buhi na sa atong human spirit. Ang balang espiritu mikuyo na sa tuwang kinabuhi, isilyuhan na ta, na regenerate na ta, naluwas na ta, nakabato na ta og 100% nga pagkamatarong ni Kristo. Ug busa niya ng panahon na ang impersonal love na convert na nga to sa gitawag na to personal love. So God demonstrates His own impersonal love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Or hoper, no? Christ died as a substitute or instead. No? Meaning furthering a word, no? Kita man dapat ilansang sa cross, apan siya ang miadto sa cross. The cross is the greatest demonstration of God's impersonal love
for all mankind. So, ang cross gyud mo ay pinakadako kayong hulagway o demonstrasyon sa gitawag na to walay kondisyon nagugma sa Dios alang sa tanang katawhan. God the Father demonstrated His love for us in His decision to impute and judge all the sins of human history in the impeccable human nature of Jesus Christ. Muna sa John 3:16 to 17. Atong makita din ha, tungod sa paghigugma sa Dios nga Amahan nga ni kanato, ang iyahang desisyon nga diin gi-impute niya, gihukman niya ang tanang sala sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan pinagi sa walay sala nga kinaiya ni Kristo Jesus. So dito gipatong niya, dito gipasangil niya kang Kristo Jesus. So because Jesus Christ as God loves us, He became true humanity in order to bear the imputation and judgment of all the sins of the human history and to die as our substitute. O mao kanang atong doktrina nga nagatudlo gyud nga ang espirituhanong kamatayon ni Jesus Christ is just only a substitute. So balik ko na ko, ang kamatayon ni Jesus Christ is just only a substitute. Ang spiritual death ni Jesus Christ. May kalainan ang spiritual death sa mga tao tungod kay real maning atuwa. Kita man ang nakasala, kita man ang nakapanunod sa sala. Ug busa ang atong human spirit patay. Pero si Jesus Christ kang niya kuan man niya judicial man ang niya no? Gitawag ka na judicial imputation. O ang pulong judicial imputation, gipasangil lang sa iya, gi-impute lang sa iya ang sala nga dili niya, wala niya nabuhat. O busa, sa kahimtang ni Jesus Christ, ang iyang human spirit, wala mamatay. Wala man gid siya isala, nagpabilin man gid siya nga hingpit. So, ang katong iyang espirituhanon nga kamatayon is just only a substitutionary. So, adunay kalainan sa mga tao sa kalibutan o kay Jesus Christ. Ang katawhan sa kalibutan, patay ta spiritually, atong human spirit, wala. Tungod kay espirituhanon patay kita. Si Jesus Christ, ang iyang spiritual death, wala mamatay ang iyang human spirit tungod kay wa man siya makasala, nagpabilin man siya nga impeccable. Galing lang atong nakita din tungod kay siya ang bayad sa tanan natong mga sala, busa gihukman siya. O gitawag siya og substitutionary spiritual death. O mo kanang subject na to nga spiritual death, substitutionary spiritual death of the Lord Jesus Christ. So, anday as our substitute, mana siya, no? So, God the Holy Spirit also demonstrated His love towards us when He made the decision to sustain the human nature of Jesus Christ. So, God the Holy Spirit also demonstrated His love towards us when He made the decision to sustain the human nature of Jesus Christ while He carried our sins in His own body on the cross. 1 Peter 2:24. Now, kung wato kita sa King of Kings and Lord of Lords, the sustaining ministry of the Holy Spirit sa iyang ministry kay Jesus Christ, nagsugod gikan sa iyang pagkatao ug hangtod sa iyang pagkabanhaw. Meaning,
Bisan man dito sa cross, ang balaang Espiritu atong nakita naagihapon ang iyang sustaining ministry. Yes, ang God the Father misiparate sa iya, but the sustaining ministry of God the Holy Spirit na nag-uban kay Jesus Christ hangtod sa iyang pagkabanaw. So dinhi kita karon sa divine personal love. Divine personal love is the category directed only toward perfect righteousness. O, kini siya, alang na kini kanato. Kung ikaw nagatuo na kang Kristo Jesus, na nakay imputed righteousness, i-impute na kanato ang pagkamatarong ni Kristo Jesus, busa, ang Diyos nga mahan, angayan na nga mohigugma kanato personally. Tungod kay aduna naman tay perfect righteousness, ug na tay relationship niya as our Father and as His children. Mo ning gitawag divine personal love. Divine personal love is the category directed only toward perfect righteousness. So kita nakabato na tag righteousness at the moment nga diin kita naluwas. So divine personal love is therefore conditional. Divine personal love is therefore conditional, emphasizing the integrity of the object. So nag-emphasize siya sa integrity of the object. Naon sa may buti pasabot ni ini. Nganong gitawag man siya conditional. Ang impersonal is unconditional. Pero pag maghisgotag personal is conditional. Ngano man, tungod kay ang Diyos nga mahan, mohigugma lamang sa iyahang perfect righteousness. Og sa dihang ang usa ka tawo wala pay perfect righteousness, dili pa mahimo ang iyang personal love. Mahitabo lamang ang personal love sa dihang ang usa ka dili magtotoo, motuo kang Kristo, og nganang panahon na i-impute ngadto kaniya ang 100% nga pagkamatarong ni Kristo. So, mo nang gitawag nato conditional siya. Nagkinahanglan ang personal love, nagkinahanglan og perfect righteousness. Nga diin mao ang standard sa Dios. Nga diin ang tao dapat aduna gyud siya positional righteousness. So to be the recipient of divine personal love, the object must possess perfect righteousness. Ano importante ni siya? To be the recipient of divine personal love, the object, that means ang tao nga higugmaon sa Dios dapat makapossess siya, makaangkon siya og perfect righteousness. Since Christ paid the penalty for sin on the cross, the justice of God is free to impute the righteousness of God to every believer at the moment of faith in Jesus Christ. Morning sa Romans 3:24-26. Atong pagbabasahon ni Kadyot sa Bisaya. Diri sa Roma 3:24 nga to sa 26. Actually daghan sa mga bersikulo pero yes kini na sa atong basahon. Roma 3:24 nga to sa 26 nagaingon, sila pagamatarungon pinagi sa iyang grasya. Na matarong ta pinagi sa iyang grasya. Ingon nga gasa pinasikat sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. So, bisan man gani ang positional righteousness, ang imputed righteousness, gasa sa Dios. Wala miduol sa tao tungod sa iyang kaugalingong merito o sa iyang kaugalingong kahimuan, kundi iya sa Dios, grasya sa Dios nga gihatag kanimo sa takna nga ikaw mituo kang Kristo Jesus. So mo kining gisgutan sa 24.
Sila pagamatarungon pinasikad pinagi sa iyang grasya. Ingon nga gasa, mag-iskuta gasa, wag ito trabaho ni ini ha. Wag ito gibuhat ni ini ha. Pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. 25. Nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasiguli pinagi sa iyang dugo. Sa maong halad nga pagadawaton pinagi sa pagtuo. Kini mo'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios kay sa iyang langitnong pagkaminantuson gisayloan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. So mo kining giskutan sa Roma 3:24 at 26. So nakabaton kita og pagkamatarong. Kini nga pagkamatarong gasa sa Dios. Ihatag anhi kanato. So automatic ni siya murag magnet nga sa dihang ang usa ka tawo mituo ang gasa sa Dios iyang gihatag. Dili lang ang imputed righteousness kundi pati na ang kaluwasan, pati na ang human spirit nga na-quicken, pati na ang indwelling Holy Spirit, ang sealing of the Holy Spirit, ang regeneration, daghan pa mga butang ang nagapanghitabo sa takna nga kita naluwas. Actually, 40 absolutes na siya, no? Ang atong nadawat. So God loves His own perfect righteousness, where it is found. So, nahibalo kita niya na nga ang Diyos nahigugma lamang sa iyang perfect righteousness. Dili gyud pwede nga naga-compromise ang Diyos. Mao ganin nga taas kayo ang standard sa Diyos. Kung magaingon man lang tao kaluwasan, kung gusto na to nga madto tag langit, ang standard sa Diyos is righteousness. Makabaton kita og perfect righteousness. So wherever it is found. Therefore, from the moment of salvation, every believer is the object of divine personal love forever. So mo na nang gihigugman nata. Personally. Nawalhi kita karon sa eternal life. Eternal life. God is He is the absolute self-existing one. So kung atong pag-sabton kini siya, hingpit yun ang ihang pagka self-existing, no? Yahweh, the great I am sa Exodus 3:14. Pag niyag ako, mao ako. Mao maning katong pagpangutana ni Moses nga kung mangutana sila unsa may akong isulti. Kinsa may nagpadala kaniya so mao mingon ang Dios nga ako mao ako. Then who has neither beginning nor end. Wala siya sinuganan, wala siya katapusan. Tumala pa sa Psalms 90 verse 2. Psalms atong pagbasahon sa mga kadyot. Sumala sa Psalms 90 verse 2. Okay, nagaingon din sa wala pa patunghaa ang kalibutan, kunang yuta, og ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Naghisgot mahitungod sa pagkawalay sinugdanan sa Dios ug sa pagkawalay katapusan sa Dios. Amo kining gitawag nato eternal life. The self-existing life of God means His existence is entirely self-contained and does not depend on anything external to Himself. Ang iyang pagka walay sinugdanan o walay katapusan, self-contained siya.
Wala siya nagadepende sa bisan unsang butang nga gawas kaniya o palibot niya. Kundili nagahisgot sa iyang pagka walay sinugdanan o walay katapusan. When related to the Godhead, the Hebrew word reset, translated beginning. Mao kanang sa Genesis Bereset, no? In the beginning. Reset, beginning. Sa Genesis 1:1. Refers to the beginning of their work of creation. So di magabasa ta nining Genesis 1:1. Pag ingon din in the beginning, reset refers to the beginning of their work of creation. Kana nagsugod lamang kana siya sa ilang pagtrabaho sa creation. But not the beginning of God. Wala nagahisgot kana mahitungod nga aduna sila sinugdanan. God has no beginning and no ending. In John 1:1, it states that both God the Father and God the Son existed eternally prior to creation. Wala pa yung mga binuhat sa kalibutan, nana, ang God the Father, God the Son. They had no beginning. Jesus Christ was with the Father and already was when time began. So mo ka nang gisgutan sa John 1:1. In the beginning was the Word. That means in the beginning was Jesus Christ, God the Son. Nanas Jesus Christ. And the Word was with God, meaning, and the Lord Jesus Christ was with God the Father. And the Word, that means the Lord Jesus Christ was God. Jesus Christ was God. So the New Testament asserts that eternal life was with the Father, the 1 John 1:2. And the same life is in His Son, the 1 John 5:11. Na sila eternal life. So Jesus Christ is the Alpha and the Omega in Revelation 1:8. Alpha, the beginning letter of the Greek alphabet, refers to the eternal pre-existence of Jesus Christ. Pag sulti din ng Alpha, naghisgot may tungod sa walay sinugdanan nga existence ni Jesus Christ. Pag sulti din ng Omega, Omega is the final letter of the Greek alphabet, refers to Jesus Christ in hypostatic union during His incarnation or first advent. Omega. And He is the eternal Son of God and the Son of David, who in hypostatic union will return as the King of Kings and Lord of Lords at His second advent to reign forever. Muna, nag-isgot siyang pagka-Omega ka na, no? Wala po siya katapusan. In fact, mag-ahari siya sa walay katapusan. Kaya sa iyang second advent, mag-ahari siya sa millennium for 1,000 years. And then after sa millennium, mag-ahari siya sa eternal state. Mauna nang dito na sa bagong langit o bagong yuta, bagong Jerusalem. Now, atong nakita din nga wala sila sinugdanan, na sila eternal life. And in fact, usa kini siya kadako nga blessings kanatong tanan nga mituo kang Kristo Jesus. Kay kita unta wa man kita eternal life. Mamatay man kita. Bisan paghatagan tag 1,000 years, maabot man ginatong kamatayon. Pero sa dihang mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas, ang eternal life nga ila sa Dios ilang gihatag nganhi kanato. That's why kanato karon nga nagatuo kang Kristo Jesus, nakabaton ko tag eternal life.
diri sa 1 John 5:11, kung itiwas nimo ni nga sa 13, ang tanan nga mga mituon ni Kristo Jesus, aduna na po'y kinabuhing walay katapusan. So nahimo na sabta nga pareha sa Dios nga diin wala siya katapusan, o kita pod kay mituo naman ta kang Kristo Jesus, gihatagan pud ta sa Dios ang kinabuhing walay katapusan. Ug mo nang pinakadako kay natong panalangin karon, no? Nakita kinabuhing walay katapusan. So God is timeless. So ang Dios wala siya na ulipon sa oras, no? Yet He invented time for the passing of human history. So tinuod time para sa kasaysayan sa tao, gikan kay Adam hangtod sa last man, pero God is timeless. We think in terms of past, present, and future, of short or long periods, of years, months, days, hours, minutes, seconds, no? Kita, nagakwinta ta ni ana. But God is timeless. But God likens our lives to vapor. Kung atong bagatanahon, God is eternal life, pero ang tao, supposed to be wala eternal life. Mubo lang kita kaya itong kinabuhi kay diri sa James 4:14. Kung atong pagkabasahon niya, atong basahon sa makadiyot, ang Santiago 4:14, gihulagway kita dinhi sa magsusulat, we are like a vapor, no? 4:14. Mao niyang gisulti. Samtang ang tinuod mao nga kamo walay kingsayran mahitungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag ug unya mahanaw lamang. So ang tao gironta mubo lang gironta kayo ang atong kinabuhi. Ang James 4:14 pagingon dinhig sama lang ta sa aso. But the original translation ini sa Griego gitawag siya atmis. O ang pulong atmis gihulagway siya sa sama sa yamog, sama sa aso, o sama sa fume, tulo, no? Kanang mga masimhutan nato nga mga gas. So gihulagway ang tao, sama daw ka sa aso, sama sa yamog, o sama sa kanang fume. Mo nang word nga atmis. E-T-M-I-S, atmis. O ang pulong atmis, kung atong tanawon kanang word nga vapor, kanang smoke, o fume, kanang mga butangan naghulagway sa gitawag natog the shortness of time. Mubo lang gid kayo ang atong panahon gyud. Ug mao kanang gisgutan ni Santiago sa Santiago 4:14. Our life is very short. We don't have that eternal life. Wala tay kinabuhi nga walay katapusan unta. Pero nagrasyahan lang ta. Sa kadako sa grasya sa Dios. Bisan pag mag-edad tag 1,000 years in the sight of God, that is very short. That's the shortness of life. That's the shortness of time. Tumala po sa James 4:14. And in fact, it says here today and gone tomorrow. So no wonder David exclaimed, no? Supposed to be ang atong kinabuhi, nakakita karon, and then pagkaugma wala na ta. We are like vapor, we are like smoke. Nga ang smoke bisag imong tutukan ang aso, bisag kung saan mo pagtutok sa aso,
Moabot gid ang panahon nga di na nimo siya makita. Sa samang paagi usab mao kana ang atong kinabuhi. Bisan magkinsa tong atong gihigugma pag-ayo nato. Bisan kung saan natong tutok sa atong gihigugma, time will come nga ang atong gihigugma dili na gyud nato makita. And that's life. Akon salamat no nga ang Dios nagausob sa atong kinabuhi gikan sa shortness of life ngadto sa eternity. Wala ba mo nagpasalamat niya na? Yes. Dapat mapasalamaton ta sa grasya sa Dios. Sa kamubo sa atong kinabuhi. Punta. Pero gihatagan ta niya eternal life. So mo kining niingon si David, what is man that thou dost take thought of him sa Psalms 8:4-8. Yet an eternal loving God cares enough to extend a gracious offer for us to share His eternal life. Balik ko na ko. Yet an eternal loving God cares enough to extend a gracious offer for us to share His eternal life. Imagine that. Siya lang unta ang na eternal life, pero gi-share niya nga hika nato ang eternal life. Ug busa diya sa John 3:36 nagaingon, he who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So mo kana, nakabaton kita og eternal life. Sadang ito kita sa anak. Nga diin, naghatag sa iyang kinabuhi dito sa cross. Sa katuyuan nga kita maggrasyahan sa Dios. Maggrasyahan sa kinabuhing walay katapusan. Maggrasyahan sa eternal life. Sadang kita nito nga to kaniya. Now, atong pagbabasahon kay Jeff kining footnote no kay nakinisay kay Muan. The Greek word opostasis. Murag kabasa-basa na tayo nino kining opos no kay P man ni siya. Kini man ni siya nya is no. So opostasis. Pero sa pikas nagi dali kay basahon no. So opostasis means substantial nature. So essence, actual being, reality. When God the Son took upon himself through humanity, he became the God-man, the unique person of the universe. The hypostatic union describes the complete person of the incarnate Christ as the union of two natures. So, na ang duha ka natures nahiusa. Unsa nga natures ang kinahiyang Diyos, pagka-Diyos, ug ang kinahiyang pagka-tawanon. Divine and human in one person. Forever. Kamo ni makita nato sa John 1:12, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son. Kamo ni nakita na nato ang Diyos nga nagpakatao. And then sa 18, then Romans 1:2-6, Philippians 2:6-8, the doctrine of kenosis, 1 Timothy 3:16, Hebrews 1:2-3, no? So naiuban niyang mga gitawag nga to direct mga reference. Makita nato ni sa divine outline of history, sa dispensation, and the church of sa King of Kings and Lord of Lords. Now, hindi kita karon sa omniscience. Just remember nga napaghihapon ta sa the essence of God, no? So God is all-knowing.
Black. God is all-knowing. Naibalo siya sa tanan. Omniscience derives from the Latin omni, which means all, and scientia means knowledge. So omniscience. So eternal God in three persons has always known all things, including both the actual and the possible. That means the potential, past, present, and future. Muna yung iskutan din, no? Nahibalo ang Diyos sa tanan. Nahibalo siya, bisan man ang umalabot, bisan man ang actual, o bisan man ang posibleng mahitabo, past, present, and future events. Before the creation of the world, God knew every problem, every heartache, every moment of your life, including every sin you would ever commit. May bulong Diyos na niya. Although His omniscience transcends time and eternity, His knowledge of events before they occur does not violate or interfere with your volition. Now, hinumduman nato niya nga dili tungod kay ang Dios nahibalo na sa tanan nga nahimo nang scripted ang nagapanghitabo sa tanang mga lihok sa kalibutan. No, dili ta scripted, no? Nahibalo lang ang Dios kung unsa ang mahitabo. Kung unsa imong desisyon karon, nahibalo siya kung unsay sa unahan nimo. Kung ang desisyon nimo is negative, nahibalo siya nga mo to imong padulungan sa unahan, impierno ka. Kung ang imong desisyon is positive, nahibalo siya nga ikaw langit ka. Kung ang imong desisyon nga di ka mo eskwela, nahibalo siya nga ikaw posible mag-uuma ka o trabahante ka. But God never violate or interfere with your volition. Ang imong pagpili wala gibutan sa Dios. Wala nagpasabot nga ang imong kahimtang scripted na sa mata sa Dios. Dili nga na ha. Basig naghunahuna ta nga kanang moyong bitaw ba nakasulat na gini sa akong palad. Mao na gini akong kuan, mao na gini ako ang tawag na. Mao na gini ako ang destiny or unsa ka term niya na. So mao na gini ilang pala daw, no? So dili ngunana, no? Ang Dios wala nang hilabot o wala nag-interfere siya sa imong volition. Usa ikaw ka free moral agent. O igo lamang siyang nahibalo sa imong actual o sa imong potential based sa imong decision. Kung ang imong decision good, nahibalo siya sa imong dagan nga padulong ka sa maayong kahimtang. Apan kung ang imong decision is bad, nahibalo po siya nga dito po kapadulong sa kalautan. So yun lang, no? Nahibalo lang ang Diyos sa tanang butang sa malabot. Pero wala ka niya gibutan sa imong decision. So by divine design, you are a free agent who can choose to partake of or reject God's grace. So mo gini, no? Mo ni ang design sa Ginoo. Usa ikaw ka free moral agent. Pwede kang makapili to partake of or reject God's grace.
Kung dili nimo dawaton ang grasya, di gid mo madawat ang grasya. Bisan tinuod ang grasya ready na, dili mo na sa imo ang grasya. So importante ang imuhang pagpili. Apan ang grasya sa Dios mo'y muduol sa imuha. So you are accountable to God for all your decisions and actions. Sumala pa sa Roma 14:12. You are accountable to God for all your decisions and actions. Kung dili ka positibo sa pulong sa Dios, you are responsible. Kung sa dagatan sa imong kinabuhi kay di man ka positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung positibo ka sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang Dios nahibalo sa imong unahan, ug ikaw ra po'y makabenepisyo sa imong pagka-positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. But God did not interfere, no, with your volition. Now, all three members of the Godhead are omniscient, no? Ang tulo ka mga membro sa Godhead are omniscient. The Father is perfect in knowledge, sumala pa sa Job 37:16, Matthew 6:8, Matthew 10:29-30, o sa meaning Acts 1:24. The Son knows all things, sumala pa sa John 16:30, Matthew 9:4, o bisa man sa John 2:25. And the Holy Spirit is called the Spirit of wisdom and understanding, counsel and knowledge, Isaiah 11:2. Meaning, these three, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they knows everything. Naibalo sila o kung sa man ang dagan sa panahon. Bisa man ang atong kahimtang karon. Mga gubat nga atong gatubang, gubat sa Russia o sa Ukraine, naibalo siya unsay unahan ni ana. Pero sa akong giingon, wala siya naga-interfere ngadto sa atong mga leaders, no? Wala nagpasabot nga gibutan niya ang pangulo sa Russia nga gubaton ang Ukraine. Wala siya nag-interfere ni ana. Decision yun na nila sa tao o sa leader sa Russia. Gubat sa Israel o sa Palestine. So ang Diyos, nahibalo siya niya ng tanan o kung sa man ang unahan pag niya na. Pero wala siya nag-interfere. So, sa divine decree atong nakita lang niya o kung saan may tabo sa unahan. So, anhi kita karon sa omnipresence. So, God exists beyond special limitation. God exists beyond special limitations. Dili limitado ang Diyos sa space, no? O, di po siya limitado sa time gani, no? He is immanent and transcendent. No? Nawatong tanaw niyo kung saan yung immanent, no? He is immanent and transcendent. Immanence means his entire essence is always present everywhere in nature, in history, in all the affairs of mankind. So mo nang immanence. Walay makatago sa iya ha. Tanan nga mga binuhatan sa tao, makita niya kay naa siya sa nasang dapit. Dili ta makatago sa Dios. Bisan pag muadto taglangob, na ang Dios dito. He is immanence. Ug asa mo tang lapitan mo tago? Ang Dios nakakita sa tuwa, sumala pa sa Hebreanon 4:13. Walay butang dili makita sa Dios, no? Kasama ning Jeremiah 23:23-24, Acts 17:27-28. So, transcendence means he is independent of the created universe.
Lahi siya sa immanence. Ang immanence, bisag unsa may mga activity sa tao, God is everywhere. Dili pareha sa tao nga kung nakakaroon diri, halimbawa nagtuon ka og Bible study, wala ka dito sa sinihan. Kay ang tao dili man siya immanence. Pero ang Dios, bisag unsa kadaghan sa tao, bisag naay tao nga nagtuon sa pulong sa Dios, naa siya dito. O bisag ang mga tao nasa sinihan, napod siya dito. O ang mga tao nasa pleasures, napod siya dito. Nasa sala, kita po niya ang mga tao nga nagpakasala. Because God is everywhere. God is immanence. And the word immanence means He is present everywhere in nature, in history, in all the affairs of mankind. Ang transcendence means He is independent of the created universe. So that no particular place exclusive contains Him. Dili nimo pwede nga naidapit nga exclusive nga wala siya. No? Ang Diyos, bisag asang dapit, pwede nga naa siya. Now, immanence and transcendence exist in balance. Immanence and transcendence exist in balance. So that the whole earth is full of His glory. Sa Isaiah 6:3. Wani, manag-uban gini sila kining immanence and transcendence, no? His whole being is present in every point in the universe, while at the same time, He is holy and lofty and exalted. Infinitely beyond the universe. Isaiah 6:1, ubisa man sa 3. The members of the Godhead pervade the universe, while at the same time, they are free to be in a specific location, including giving the law of Moses, appearing as a theophany, katong nagpakita siya, and then living on earth as the incarnate person, pagkatao ni Jesus Christ, and then indwelling the believer. Nagpuyo siya sa matag usa ka magtotoo. Mabitaw na nga ang usa ka magtotoo bisag asa ka wala ka nagginusara. You are not alone. Wherever you go, bisag imong gituhan nga usa na siya ka amingaw nga dapit, nagginusara ka dito. Just remember that God indwells in your life and that He is in your body. In fact, your body is the temple of the Holy Spirit God, no? And John 14:20, ako nakita din na, nag-involve siya sa atong kinabuhi. John 14:23, yes, nasiya sa sulod sa atong kinabuhi. 2 Corinthians 6:16, yes, gihimo niyang templo ang atong lawas. So omnipresence assures that no believer will ever be alone. Hebrews 13:5. The Father fills heaven and earth. The Son, who is in the Father and in the believer, yes, bisan man si Jesus Christ na siya sa amahan, ug napod siya sa mga magtotoo. Promises, I am with you always, sa Matthew 28:20. And the indwelling presence of the Holy Spirit resides in every church believer. Sa 1 Corinthians 6:19. Busa, ang atong kinabuhi, dili ta mag-inusara. Bisag asa man ta mo adto, nakitay kauban. The three members of the Godhead, the three persons of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit are always with us. Ug mao kana nga wala kitay dapat kahadlukan bisan man sa atong kinabuhi. Okay, padayon ta. So dinhi na kita karon sa omnipotence. God is all powerful
unlimited in His ability and authority. His omnipotence guarantees that nothing will be impossible with God. Morning sa Luke 1:37. Wala gyud imposible para sa Dios. In fact, in Luke 1:37, nag-discuss ning atong gisabak ni Maria o kay Elizabeth, no? O katong nakita din nga bisan man tinuod si Maria, wala pa iba na, pero nanamkon siya sa bata nga lalang sa Espiritu Santo. O motong paglukso sa tiyan usab sa bata nga nasa tiyan ni Elizabeth nga nagkaila nga dako ang iyang kalipay nga nagsabak si Maria o usa ka bata nga lalang sa balaang espiritu. So with God, nothing is impossible. Kung pagagamiton ka sa Dios, gamiton gid ka. Bisa mag-adunay usa ka butang nga kulang. Sa Dios may mong walay kulang kung ikaw pagagamiton sa Dios. So if God is limited in any sense, the restrictions is self-imposed to be consistent with His essence. God can do all He wills, but me not will to do all He can. Now, unsay sabot nini, no? God can do all He wills, but me not will to do all He can. Now, ato kining i-translate para murag mas klaro, no? Yes, pwedeng buhaton sa Dios ang tanan. Pwede, no? Apan ang iyang gisgutan din dili niya pwedeng buhaton ang tanan niyang mahimo. Nasabtan ninyo, no? Sabot nga mabuhat niya ang tanan. Tanan niyang kabubuton pwede niyang buhaton. Apan dili niya pagabuhaton, but me not will to do all He can. Dili niya pwedeng buhaton ang tanan. Bisag kaya niya pagabuhaton. Sa ka-example nini, ang kaluwasan sa tao. Ang kaluwasan sa tao, pwede niyang himuon kay gusto niyang tanan maluwas. Apan dili niya pwedeng himuon. Kinahanglan ang tao, mubuhat gid siya sa iyang pagpili, mubuhat gid siya sa iyang desisyon, aron nga ang grasya sa Dios muduol ngadto kaniya. So dili tanang desire sa Ginoo mahitabo. Bisan tinuod desire sa Ginoo nga maluwas ang tanan, pero dili tanan mahitabo. O dili po niya pwedeng buhaton bisag kaya niya ang pagabuhaton. So mo na sabot din nga God can do all He wills, but me not will to do all He can. Ephesians 1:11. Omnipotence is the superior divine power of the Trinity. The Father is called the Almighty in Job 11:7, and His power is eternal in Romans 1:20. The Son's power created the universe and holds it together, perpetuating history. Makita nato sa Colossians 1:16-17, ubisa man kining Hebrews 1:3 o sa Isaiah 40:26. Jesus Christ is also called Almighty in Genesis 17:1 and even in Revelation 4:8. Gitawag po sa Mighty God in Isaiah 9:6. And the Lord God Omnipotent sa Revelation 19:6.
and is declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord. Romans 1:4b. The Holy Spirit supplies the divine power for believers to execute the plan of the Father. So the Holy Spirit is also powerful. In fact, adunay usa ka bersikulo nga paborito kay nato diha, no? In 1 John 4 verse 4, no? Na mas gamhanan siya nga naka nato kaysa espiritu nga nining kaligtanon. So, usab sa Sicaraya 4:6, Acts 1:8, ug sa Romans 15:9. Now, during the incarnation of Jesus Christ, Jesus Christ limited the independent use of his deity to strictly conform to the plan of the Father. Now, kinahanglan masabtan nato ni siya. Sa dihang nagsulob si Jesus Christ sa unod, si Kristo Jesus limitado yun. Jesus Christ limited the independent use of his deity. Dili siya pwedeng makagamit sa iyang pagka-Diyos. Independent yun ang iyang pagkatao sa iyang pagka-Diyos. So Jesus Christ limited the independent use of his deity to strictly conform to the plan of the Father. So John 5:17, John 6:65, John 8:28, bisa man sa Philippians 6:8. Naghisgot na hitungod sa doctrine of kenosis. Nga din gisulob niya ang iyang tawhanong kahimtang o iyang gibiyaan, iyang gihubo ang iyang pagka-Diyos. O busa samtang nasa sa kalibutan, makita ginato siya nga tao, tutumon, uhawon, magawas ang dugo, kung duslakon o bangkaw, matulog. So, ato nakita nga niyan ang panahon na Jesus Christ was 100% human. Tawag yun siya. O ang iyang gigamit nga gitawag na to power is the sustaining ministry of the Holy Spirit. Nga mao gitawag na to prototype divine dinosphere. Prototype in the sense nga ang iyang kadaugan naghatag na tog example nga pwede po dahil kita magmadaugon sa atong Christian way of life through the power of the Holy Spirit. So, and to utilize the power of the Holy Spirit sa Isaiah 42:1, Matthew 4:1, katong temptation niya, Luke 4:18-19, isa man sa John 3:34. His purpose was to demonstrate to charge its believers that dependence on the Father's plan and the Holy Spirit's power is necessary to learn, think, and apply Bible doctrine and to fulfill the Christian life. Anita sa immutability. God is unchangeable. He is neither capable of nor susceptible to change. Ang Diyos wala gid siya pagkausap. He is absolute stability, God's sovereign decisions, His omniscience, His integrity, in fact, all His characteristics are eternally the same and of equal stature. Makita nato sa Numbers 23:19, Psalms 33:11, Psalms 102:27, and then Malachi 3:6. His word and His works are unalterable. Digin mo sa ang iyang ang iyang pulong o ang iyang buhat. Di na siya mausap.
Ug unsa may iyang mga saad, matuman gid na siya. Ug mo nagingon ni sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So his word, dili na siya mausab. The question is frequently asked, if God is all-powerful, could He not alter anything He desires? Mo ni mga pangutana sa uban, no? So sa ako nang giingon kaganina, ang Diyos, bisan maggusto niya na, bisan man tinod, mabuhat niya ang tanan, pero dili niya pwedeng buhaton ang tanan. Bisan tinod, God is powerful, could He not alter anything He desires? Nagbuhat na kong example ni ganina, ang 2 Peter 3:9, ang gusto gid sa Dios nga ang tanang tawo maluwas. Pero bisan tinuod gusto niya ang tanang tawo maluwas, dili niya pwedeng buhaton nga ang tawo maluwas. Dili siya mo interfere or mo violate sa decision sa usa ka tawo. O kana ang policy sa Dios, di na gina siya mausap, no? No. Its attribute is consistent with His integrity. Consistent yun siya sa iyang integrity. Dili pwede na nga ang iyang integridad magkuba. No attribute can supersede or operate independently of God's other attributes. Dili pwede nga usan niya ka attributes or usan niya ka karakter musumpaki ngadto sa pikas niya nga karakter. Ang 10 essence of God, puro sugid na sila nagtinabangay o wala na sila nagsumpakiyay. So this means God will never act capriciously or arbitrarily or in violation of what He has already decreed. So, sabot nga, og unsa man ang nakadekreto sa Dios, no? Dili siya pwedeng i-break off niya, no? Dili niya pwedeng magbuhat siya og iyang kaugalingon nga decision nga diin ma-violate man lang ang gitawag na to iyang integridad. Dili gid pwede. Therefore, God's omnipotence cannot override His immutability. So dili pwede nga powerful man siya, mabuhat man niyang tanan, pero dili pwede nga iyang ihalaming tamak-tamakan ang iyang pagka-immutability. No, dili pwede na. Bisan tinod powerful, bisan tinod omnipotence, dili pwede nga iyang tamakan ang iyang pagka-immutability. From God's immutability comes His faithfulness. God is faithful. Kanang immutability niya, naghulagway na siyang pagka-faithful. Naghulagway na siyang faithfulness. O morning sa Lamentation 3:22-23. There is new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Kada buntag nagabag-o gina nga nagabag-o ang iyang grasya nga ni kanato. O ang iyang pagkamatinumanon nga ni kanato. The scriptures declare repeatedly that God is faithful. Di gina mausab ang iyang pagka-faithful. He is always reliable. Yes, kasaligan siya. God will never let anyone down. Wala ginang huna-huna nato nga ang Diyos ihaji kong giingon anyo. God will never let anyone down. He is faithful to keep His word. Hebrews 6:17-19. Mabitanan sa dihang magatubo na tas pagkahamtong ang atong pagsalig sa mga promises of God sa pagkagamhanan sa Dios. Nagalig-on siya. O dili na ta naggaduha pa sa iyang faithfulness.
Dili na ta nagaduha-duha pa sa iyang power. Nakabarog o nakatindog na gyud ang atong pagtuo ug pagsalig sa pagkagamhanan sa Dios ug sa pagkamatinud-anon sa Dios. O bisa man sa pagkamahigugmaon sa Dios. So dili na mausab. So not one of his promises has ever failed. Wala gi usa ka saad sa Dios nga iyang pagapakyason. Bisan man gani sa mga panagna. Naibalo kita nga sa mga panagna kung atong tanawon ang current events karon, imuhang mahulagway o imo ma-picture nga ang pulong sa Dios grabe ka tukma, grabe ka accurate, o grabe ka insakto sa iyang panagna bisan man sa umalabot nga gitawag na tog 7 years tribulation. O kita karon nga buhi pa, makananaw-nanaw kita, makatanaw kita o unsa man ang padulungan sa atong kalibutan karon. We are on the way to tribulation. But just remember, before the tribulation will come, the rapture will come first. So pasalamat sa Ginoo niya na kay mao ba ginang kwan sa pulong sa Dios. Mao ginay promise sa pulong sa Dios ato. Dili pa yun moabot ang tribulation not until the restraining ministry of the Holy Spirit. Kana, no? Ang restraining ministry of the Holy Spirit. Hangtod nga ang balaang Espiritu nagpuyo pa sa tag sa nato ka kinabuhi, dili pa gid magsugod ang tribulation. Magsugod lang ang tribulation sa diyang ang restraining ministry of God the Holy Spirit mawala na. Kung kano sa man mawala ang restraining ministry of the Holy Spirit, sa diyang kita gi-rapture na. Ana, sigurado tani ana nga ang restraining ministry of the Holy Spirit kay naa pa man ang mga magtotoo karon sa kalibutan, dili pa gid na magsugod ang tribulation. Pero once nga ang balaang Espiritu pagkasakdaw na tang tanan, pusa wala na restraining ministry of the Holy Spirit sa kalibutan kay ang mga magtotoo wala na sa kalibutan. Magsugod na ang 7 years tribulation. Busa dili kita dapat magkahadlok unsa may atong mga nakita karon, unsa may atong nadunggan karon, unsa may nakita nato sa Europe, sa Middle East, o bisan man sa Indo-Pacific, dili kita dapat magkahadlok niya na. God is in control of history. Not one of His promises has ever failed. Dili gid siya mopakya sa iyang mga saad. Although we may be faithless, He remains faithful sa 2 Timothy 2:13. With the Father, there is no variation of shifting shadow. James 1:17. Jesus Christ is the same yesterday and today, yes, and forever. Sa Hebrews 13:8. The Holy Spirit is faithful to assist the believer in all things. Yes, ang balaang Espiritu matinumanon yun nga magatabang sa matag usa ka magtotoo sa bisan unsa ug sa tanan nga mga butang ug sa pagtudlo kanato pinasikad sa pulong sa Dios. Mao kanang gisgutan sa John 14:16. The Holy Spirit will teach us and to teach Him God's word sa 1 Corinthians 2:13. Busa ang pagka-immutable sa Ginoo, ang iyang pagka-faithful sa iyang pulong, mao nagahatag kanato stability sa atong kalag nga wala kita dapat kahadlukan nining kalibutan. Because God is faithful, God is true with His word, and not one of His promises has ever failed. Dili gyud mo pakyas ang Dios kanato. Nawanhi kita sa katapusan nga essence, which is veracity. So God is absolute truth. Psalms 12:6. Kamatuoran yun siya. Di siya pwedeng magbakak. His veracity is evident in His words. Sa John 8:45-46. Atong pagbasahon kini.
John 8:45 to 46. So nagaingon siya dinhi sa 45 to 46. Apan kay nagsulti man ako sa kamatuoran, kamo dili mutuo kanako. Kinsa ba kaninyo'y makapamatuod nga ako makahimog sala kung ako nagasulti man sa kamatuoran, nganong dili man kamo mutuo kanako. In his works, sa Psalms 33:4, sa iyang trabaho, and in his ways, sa Revelation 15:3. God means what he says in all his revelation, including mandates, promises, and warnings. Now, kasaligan ang Diyos, no? Ug busa, naibalo kita nga, kung unsa man ang iyang gisulti, iyahagid ka ng pagatumanon. God means what he says in all his revelation, including mandates, promises, and even warnings. His faithfulness upholds his word. So mag-uban po nito sila diri, no? Ang iyang faithfulness, ang iyang pagkamatinumanon sa iyang kaning immutability. His faithfulness upholds his word of truth sa Psalms 100 verse 5. The veracity of the Father is affirmed by the Son. He who sent me is true. Siya nga nagpadala kanako, mo ang tinuod sa John 7:28. Ang cross-reference is John 17:3. Of himself, Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Jesus said, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Wala gibisan kinsa nga magkadto samahan, gawas kun moagi kanako. Jesus Christ is the way. Kung madto ka samahan, you need to pass the way, and that is the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the truth. Why Jesus Christ is the truth? Jesus said, I am the truth. And I am the life. Ako ang kamatuoran. Ako ang pagkamatay sa cross, pagbayad sa tanan ninyong sala. Ug ako ang kinabuhi. Ang mutuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi. No one comes to the Father but through me. John 14:6. In 1 John 5:7, the Spirit is the truth. Napatay 30 minutes. Sige atong tiwason kini the spectrum of the divine essence, no? O ning gitawag na to, the distribution of the characteristics of the essence of God. So while all the attributes of divine essence are resident in all three persons of the Godhead, so kini napulo ka kinayahan nga atong gina-take up karon, 10 essence of God. Naani nagapuyo ni siya sa three persons of the Godhead. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Not all are manifest at the same time. Yes, kinala ginano dili pwede nga magmanifest na siya at the same time. Na sa panahon nga magmanifest ka na siya sa dihang niya ng panahon na kinahanglan nga mapagawas pa, halimbawa ang gugma, ang pagkagamhanan. Tunay panahon nga ang isa dili na to makita, dili ma-manifest, no? So this unity of essence but individuality of attribute can be illustrated using the proper properties of light.
So doon na sa illustration dili kining light. Sama po siya sa light. For just as God is one essence, yes, ang Diyos, usa lang sila sa essence, so is light. Sama po siya sa kahayag. And just as God has many attributes in His essence, so light has many colors. Siguro magtanaw ta sa kanang light, no? Especially sa siga sa adlaw, magtanaw na to, murag usa lang ang kahayag, no? Murag, ang imong pagtanaw, murag white lang. Pero ang to, tinuod din ha, daghang different colors, kung imo yung himay-himay yun pagtanaw, na usay makikita kag yellow, na usay makikita ka og kanang sa bana orange, napa ibang mga colors nga imong makita din ha, napaganin usay makita kag blue, no? So inana. So every single ray of light from the sun is pure white. So kung imong pagkatanahon ang adlaw, murag white gyud, pure white. And yet, within its ray, all of the colors of the spectrum exist. So, ang imong nakita, white lang, pero ang tinuod, na din ha, ang tawag na to, uban pa nga mga colors, murag rainbow po ganina, no? So, we see the spectrum when a ray of white light is refracted through a prism. Now, kung atong pagkatanahon kini siya, na yung mga word din nga atong i-take up kining refracted or kining gitawag prism, no? A break off or tuso crystal solid, no? Murag ang iyang diskutan din kining word nga kanang refracted. Sa atong kaugalingong mata, murag dili kay nato makita og unsa ang kauban ni ana. Yes, sa imong pagtanaw sa light, murag purely white lang gid siya. Apan ang tinuod niya na siya laing colors. Nana siya laing colors. Ang imong nakita, murag ang katong solid lang, pero di ay nay uban din no. So all the colors emerge from violet to blue to green to yellow to red. We see the manifestations of the color spectrum all around us. When white light illuminates an object, certain colors are absorbed and others are reflected. The colors which the object absorbs determines its color. For example, when a ray of light strikes an object that absorbs red and yellow, the object's reflected color, the color we see is blue. So, no? Kung red and yellow, magtagbo sila, ang atong makita niya na blue. If yellow and blue are absorbed, the reflected color is red. So, kung yellow o blue, ang mulabas is red. And then, likewise, the entire spectrum of divine essence in each member of the Trinity remains present and constant, no matter which attributes is reflected at a given point of time. For example, to ask the question, how can a loving God send someone to hell? Inana, no? Gugma siya, pero nga nung itambog man niya sa linaw ang kalayo. Halimbawa, adunay mga pangutana niya na. So na ang gugma, na ang hustisya. So ang essence of God, atong makita, wala sila nag-contradict, no? Focus his attention on the divine attribute of God's love while excluding His righteousness and justice. So, bisan tinuod, ang Diyos gugma, atong nakita din ha, na pod, nagagwardya pod ang iyang gitawag hustisya. Ug ang iyang hustisya mo'y nagabantay sa iyang pagkamatarong.
To isolate God's love from His integrity reduces His love to human sentimentality. No? So kung usahay, ang tao manggod, ato manggong i-define ang gugma sa Dios sama sa gugma sa tao. Dahil man ang gugma sa tao kay conditional man ang gugma sa tao. Ang gugma sa Dios agape, unconditional para sa mga dili magtotoo atong nakita kana itun-an na nato kana siya. So God's love is inseparably united with His integrity. Gugma sa Dios dili pwedeng mabulag sa iyang integridad. Dili pwedeng nga tungod kay nahigugma siya bisan ang usa ka tawo ang ngayon nga moadto sa linaw nga kalayo iyang luwason or else mawala na ang iyang integridad. No? So lang usa ka tawo dili gyud ang ngayon nga maluwas kay wa mo tuo nan kanang tawhana ang hustisya nagaingon gyud nga adto gyud sa linaw nga kalayo. So the absolute standards of God's integrity regard the unbeliever as totally unacceptable. Yet even while we were unacceptable, the Father loved the world so much. Yes, di magid ta madawat unta isip mga dili pa magtotoo, di man ta madawat sa Dios nga mahal. Pero nahigugma siya kanato. Sa unsang pagi that He sent His Son, ipadala niya si Jesus Christ to die as our substitute so that anyone who believes in the Son would have an eternal relationship with Him. John 3:16. So the same righteousness and justice that were satisfied by the salvation work of Christ on the cross condemn and execute eternal judgment on those who reject His work. The love of God never rejects the unbeliever. Balik ko na ko. The love of God never rejects the unbeliever. The unbeliever rejects the love of God. So muna siya tinuod. Pagbusa, pag-ingon niya, the same righteousness and justice that were satisfied by the salvation work of Christ on the cross condemn and execute eternal judgment on those who reject His work. So kung i-reject din mo si Jesus Christ, na wala naging mahimo ang Diyos sa imuha niya na. Bisan tinuod, desires niya nga maluwas ka, apan dili niya pwedeng mahimo nga luwas ka tungod sa iyang hustisya. The love of God, balik ko na ko, the love of God never rejects the unbeliever. Wala gid niya gi-reject sa mga unbeliever. But the unbeliever rejects the love of God. So, muna ang mga dili magtotoo, wala nila gidawat ang gugma sa Dios. Wala nila gidawat ang grasya sa Dios. Sa John 3:18, he who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:18. The attributes of the Trinity never operate independently of each other. Nagtinabangay po ni sila, no? Ang Father, Son, and Holy Spirit. Di po ni pwede nga magsumpakiyay po ni sila. As in our analogy to light, all divine attributes and all divine attributes and all three persons of the Trinity are reflected in the work of salvation for mankind. Other circumstances bring out other facets of His essence. The righteousness and justice of God condemn and judge unbelievers. The attributes of love and eternal life receive the focus when a person believes in Jesus Christ. Omniscience and sovereignty are the origin of God's plan, while immutability and veracity are foremost in the faithfulness of God to the believer. Now, dinhi kita karon sa the personalities and roles of the Trinity.
Na sila yung mga nagkalain-lain nga function. One God exists in three distinct personalities. The Bible distinguishes the role of each person of the Trinity as the plan of God for man unfolds. But the three divine personalities are not the same as the three separate human personalities. No two humans have the identical essence of personality as the members of the Godhead possesses. Di na to pwede mahulagbay o mapariha ang gitawag na to personalities sa tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, sa tao, sa duha ka klaseng tao. No two human beings have identified essence of personality as the members of the Godhead possess. The uniformity of essence and the three separate but equal personalities of God are best illustrated by an equilateral triangle. Dito sa, kita mo siguro ninyo, no? Kining equilateral triangle. So natay usa ka box diri, there is one box, no? Adunay usa ka Dios. Og sa usa ka Dios nay tulo ka personas. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God the Father is co-equal with God the Son. God the Son is co-equal with God the Holy Spirit. And then God the Holy Spirit is co-equal with God the Father. God the Father is co-eternal, like the Son and the Holy Spirit. The Son is co-eternal, like God the Father and God the Holy Spirit. The Holy Spirit is co-eternal, like God the Son and God the Father. Co-infinite, they are also co-infinite. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, God the Father is sovereignty, Jesus Christ is sovereignty, and God the Holy Spirit is sovereignty. God the Father is righteousness, God the Son is righteousness, God the Holy Spirit is righteousness. God the Father is justice, God the Son is justice, God the Holy Spirit is justice. God the Father is love, God the Son is love, and God the Holy Spirit is love. God the Father is eternal life, God the Son is eternal life, and God the Holy Spirit is eternal life. God the Father is omnipotence, God the Son is omnipotence, God the Holy Spirit is omnipotence. God the Father is omniscience, God the Son is omniscience, and God the Holy Spirit is omniscience. God the Father is omnipresence, God the Son is omnipresence, God the Holy Spirit is omnipresence. God the Father is immutability, God the Son is immutability, and God the Holy Spirit is immutability. And the last is God the Father is veracity, absolute truth. God the Son is veracity, and God the Holy Spirit is veracity. So morning gitawag na to Trinity. One God in three person. Ang usa ka Dios nag-exist sa tulo ka personas, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ug mao ka na atong technical term sa Trinity. So the Father, the Son, and the Holy Spirit are co-equal and co-eternal. No one person is any less God than the other. Tayo mong good, magunaw na man ta nga mas dako ang isa, mas gamay ang isa.
Na unsaon man nato pagkaingon nga dako ang isa ug gamay ang isa kung pareha lang sila og essence. Kung powerful ang Father, powerful man pud ang anak. Powerful pud ang Holy Spirit. So sa may labaw nila nga pareha man sila powerful. Kung omniscience ang God the Father, omniscience pud ang Son, omniscience pud ang Holy Spirit. So wala may lamang nila, wa may isang lamang og power. Pareha man sila powerful. Pareha sila omniscience, omnipresent, omniscience, omnipotent. Pareha sila, no? Sovereign, pareha sila sovereign. So only in describing their works related to man can one member be viewed as subordinate. So, morning atong explanation. Only in describing their works related to man. Tungod sa ilang trabaho nga may kalambigitan sa tao, can one member be viewed as subordinate? Kaya nga nang taniana, when executing different aspects of the divine plan. This is demonstrated in the Son's obedience to the plan of the Father by going to the cross. Pumunta nga, ubos si Jesus Christ, kaya nagsunod lang sa siyang amahan. But in reality, kung madto ta sa ilang essence, if God the Father is powerful, God the Son is also powerful. So morning hisgutan diri sa John 4:34. Then I, Jesus Christ, said, Behold, I have come. So in the roll of the book, no? I have come, it is written, to do thy will, O God the Father. I have come to do thy will, O God the Father. So say magunahon na tanini nga kaya nagsunod lang siya siyang amahan, moingon ta nga ang amahan mas labaw sa iya. Pero kung moto ta sa essence, wala nakalamang ang amahan kay powerful ang amahan, powerful man pud si Jesus Christ. Wala man pwede dili mabuhat ni Jesus Christ. Wala pwede mabuhat sa amahan, wala pwede dili mabuhat sa Balaang Espiritu. Now, the Holy Spirit also demonstrates obedience by revealing the Father's plan to unbelieving mankind. Bisa man sa Balaang Espiritu po. Sa Genesis 6:3, o bisa man sa John 16:8. The Father is the architect of the plan. The Son is the executor of the plan. The Holy Spirit is the revealer of the plan. Always remember that descriptions of the individual functions of its member of the Trinity never reduce the equality of the deity among the three. No? Ayaw pag una-agad nga lamang ang isa. So always remember that descriptions of the individual function of its member of the Trinity never reduce the equality. Dili tungod kay ang function nimo kana lang nga ubos ka gamay samahan, ubos ka gamay sa anak, ubos ka gamay sa Espiritu Santo. Walay ubos na, parehag sila tanan. Ang 10 essence, sovereignty, eternal life, love, justice, righteousness, omnipotence, omnipresence, omniscience, immutability, and veracity. Pareha kining tanan naa sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? So, although each member of the Godhead has a different function, they cannot act in opposition to one another. The three persons are separate and distinct, even though they are one God in essence. People who cannot explain the profound biblical truth of the Trinity shrug off their existence as a ridiculous and outmoded superstition. Yet the Trinity is not an inscrutable concept beyond the grasp of human understanding. If this were true, the Trinity would not have been revealed in the Scripture. The Trinity can be understood perhaps by examining a second analogy to light, while no analogy to nature can fully explain the triunity of God. A simple example may clarify the concept. Light
is a single phenomenon. Light is a single phenomenon with three distinct properties: actinic or radiating energy, especially in the ultraviolet spectrum, luminiferous or illuminating, and calorific or heat producing. Each property is distinct, but all unite as light. The actinic property is like God the Father. Now, what does it mean, no? The actinic property is like the Father, neither seen nor felt. The luminiferous property is like God the Son, both seen and felt. The calorific property is like God, the Holy Spirit, felt but not seen. Nakuha ba nila to, no? Actinic, luminiferous o calorific. Ang actinic, nag-hisgot may tungod sa, nag-ilustrar may tungod sa property sa God the Father, na dili na to siya makita, di po na to siya mabati. Ang luminiferous property is like God the Son, sama siya sa kay Jesus Christ. Ato siyang makita, ug ato pong mabati. Ang calorific property is like God the Holy Spirit. Ato siyang mabati, apan dili na to makita. Mao nang actinic, luminiferous o calorific. Aduna lang tayo 6 minutes, no? 6 minutes ang atong nabilin. So, mao ning gitawag diri actinic, no? Ang God the Father not seen or felt. Dili na to makita ang God the Father. Mao nang gingon din sa John 1:18, not seen or felt. Ang God the Son, kining luminiferous, both seen and felt. Atong mabati siya, kung ato po siya makita siya, visible siya. Ang God the Holy Spirit, calorific. Dili na to siya makita, sa Espiritu siya, apan natong mabati. Nga naa siya, nagtrabaho, nagtudlo, naggiya sa atong kinabuhi. Okay, so diri na lang sa tatama ng atong pagtuon o padayon kita sa next Saturday, dinhi na kita sa the divine decree, no? The divine decree, lagi punta sa page 19. Nana kita sa the divine decree sa next Saturday. Open pinagi sa pagampo. Okay? Amahan nga balaan, maluluyon o mahigugmaon, Ginoo, salamat kayo sa imong mga pulong nga gibatbat sa imong alagad aron nga ang matag usa, Ginoo, ma-inculcate gayud pag-ayo sa imong mga pulong aron kini among i-impart usab ngadto sa mga katawhan nga naa sa among fold usab. Ug salamat nga kini hatag kanamo og dugang pagpanabot sa imong person, sa imong essence, sa imong make-up og maghatod gini sa among respect, obedience ug paghigugma. Hinaut pamahan nga magapadayon ang imong mga pulong nga among pagkatunan matag weekend. O salamat sa kinabuhi ni Pastor Ped o sa mga nagahatag yun og panahon nga mga kaigsuonan, mga pastors o mga estudyante. Ubani kami sa among pagpahulay karong gabi, kini among pagampo uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among bugtong manluluwas. Amen. Amen.